Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, medyo nagkakaiba. Hindi po ako mag-discuss about politics. Ito po more on technical side ng computer, no? So, pag-usapan po natin bakit dapat natin pag-aralan ang C# programming language sa ngayon. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ang C# programming language guys ay introduce way back 2001 ng Microsoft. Hindi po madali sa Microsoft na i-adapt ang C#. It takes decades, years para ma-adapt ito ng mga community of programmers. Pero sa ngayon guys, C# is very in demand sa IT. Karamihan po ng mga applications, database, internet-based applications, including po ang sa mga ATM machine, ay ginagamitan ng C# language. Pati na po sa mga games, Unity, C#. ASP.NET, even though pwede kayong gumamit ng VB.NET, pero karamihan ng mga applications ang C# po ang ginagamit. Another reason guys, libre na sa ngayon ang paggamit ng Visual Studio Code. Pwede nyo na po ma-download from Microsoft website, walang bayad. Okay? Now, kung tanongin nyo ako anong bakit libre siya? Gusto na Microsoft na gamitin ang kanilang technology na libre para kung may mga services sila na may mga bayad, doon sila kikita sa mga supports, sa added values ng kanilang development tool, doon po sila sumisingil guys. Kasi kung every time gagawa sila ng technology at may bayad, sinong gagamit yan? Diba? Wala. Just like sa ngayon, Windows 10, Windows 11, free upgrade, free installation, wala siyang bayad. Pero sa ngayon kasi ang business model ng Microsoft, Apple ay nagkakaiba na. Maraming user na gumagamit ng Linux, mga tools, Visual Studio Code, libre na. Pero sa services na lang sila or software as a service sila bumabawi para sa kanilang income. So having a skill set about sa C# programming language, marami pong job opportunities na nakaabang sa mga estudyante, sa mga programmer na mag-adapt ng C#. So, ibig bang sabihin ang Java hindi na siya in demand? Medyo nag-slow down na guys ang Java. Bakit? Kasi sobrang dami na po ng mga languages at tools na available sa market sa ngayon, no? So, hindi na talaga masasabi natin na ang Java ay dominant. Sa enterprise siguro meron pa rin, pero sa sobrang dami ng mga technology sa ngayon at developers, iba-iba na ang ginagamit nila guys. Ito po ay pawang personal ko guys na suggestion, pero kung meron kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section ng ating video. Yun lang po guys, maraming salamat po. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Paalam!